Let's open our Bibles in Luke chapter 15, verse 20. Meron ba kayo Bible? Amen. Good, good, good. Luke 15, verse 20. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? Okay, 1. Wala pa. Wala. Okay. Unless you don't know, nasa bagong tipan yan, kaya huwag mo hahanapin sa luma. Bago naman. Bagong tipan yan. Ang Luke 15:20 ay katabi ng Luke 15:19. 15:16. Now let's start. Luke 15, verse 20. Sabay-sabay tayo magbasa. 1, 2, 3. He arose and came to his father, but while he was still far off, his father saw him, and was moved with compassion and ran, and fell on his neck, and kissed him. And he ran, threw his arms around his son, and kissed him. Marami sa atin, ano na natin yung kwento ito? Dahil ito yung kwento ng The prodigal. prodigal son, correct? Sa Tagalog, ang alibughang Na. Kayo ba yung mga alibugha? Hindi sinagdagan siya ng with God man, because actually, the story is about two lost sons. Isang lost na panganay at isang lost na bunso. Pastor, bakit sinabi mong dalawa? Di ba isa lang ng prodigal ito? Bakit sabi mong dalawa? Now, listen to this very carefully. Di ba yung bunso, nagkasala sa father niya, nilusta yung kayamanan ng tatay niya. And then, he came back and realized, bakit gano'n? Bakit ang mga servants ng father ko, ang daming makakain sa bahay ng father ko, pero ako, nagugutom dito, wala akong makain. Mamaya na yung picture rin dyan. Yung flash, nakikita ko pag ako'y walang flash din. No, I mean to say is, listen to this. Yung isa ay prodigal din. He's also a lost son. Bakit, Pastor? Dahil nung bumalik yung kapatid, galit! Sabi niya sa tatay niya, Tatay, ilang years akong nag-service sa iyo ng very faithful? Hindi mo lang ako binigyan ng kahit isang kambing. Pero ito, nilusta yung kayamanan mo, nung bumalik, nag-celebrate ka pa. Diba, ikaw ba'y ganon? Pagka may nananagana, ikaw ay, bakit siya lang binibless ng Lord? You're also lost. Katulad dito, yung panganay, galit. Hindi niya kilala yung father niya. Sa ating pag-aaral, I'm going to give you, we're going to study for half an hour. I hope that would be enough. Dahil malayo-layo, siguro I'm going to break this down into 3 parts. Ano? Next week, ang preacher natin ay si Ate Luz. Hallelujah. At next week ay, tapos nga lang inyong patalastas. Meron akong binigay sa inyo yung bigyan. Graduation. Meron akong graduation ng School of Workers. School! Ay natapos nila yung soul last batch. Ngayon, natapos nila yung Freedom in Christ course. At tayo nga yung mga FICC, tayo nga. Sister Remy, Brother Alex, Sister Beth. Next week yan, ano? Ewan ko, magpapakain niya kay Sister Remy ng maraming pizza. At ang bibili niya yung maanghang para wala makakain. Magawa nga. Now, listen to this, mga kapatid. Basta bakit 2 lost sons? Both of them are lost. Let's start. Let's start reading the story. The parable of the 2 lost sons. This is the first son. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. Yung man na yun is a father, di ba? Meron tayong kilala
At yung father na yun is prodigal father. Ang definition ng prodigal is extravagant ways. Pag sobra-sobra kang nagsasayang, it's prodigality. Yung sobra-sobra, kunwari, yung cup, ay pinupura mo ng coke, puno na, tuloy na yung mo. Puno na, di ba, umaapaw na yung pula na, sa floor na, hindi pa pa rin, that's what we call prodigality. Extravagant ways. Nagsasayang. Bakit tinawag kong prodigal ang father? Kasi the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. Bigay niyo sa akin yung mana ko. Ano ginawa ng father? So he divided his property between them. If you are a normal father, ito ang sagot mo. Kunwari may anak mo, somebody will come to you. Kunwari si Emmanuel, pag 14 years old na siya, sabi niya, Aba, bigay mo sa akin ng mana ko. Sabihin ko sa kanya, pumunta ka sa labas ng bahay, doon ka tumira. Dahil if you are normal, hindi mo ibigay sa anak mo yung mana niya habang buhay ka. Sino dito na mga magulang na gusto nyo nang ibigay yung mana nyo para sa anak nyo habang buhay pa kayo? Pakitas nga naman. Mga normal ang mga magulang dito. Dahil habang buhay ka pa, hindi mo identify. Makita! Wala pa rin po. Buhay ka pa! Ito ang problema. Sa Pilipinas, buhay ka pa, pinag-aabuhan mo yung lupa. Bakit yung buhay ka pa, hindi ka pa naghiling yung mga anak ko pinaplano na. Akin yan Now, listen to this. Bakit ko siya tinawag na prodigal father? Walang normal na father. Buhay ka pa, bibigay mo na yung mana mo. Mana ng anak mo sa iyo. Ngayon, siguro bibigyan mo siya ng blessing. Katulad din na Kobe. Sabi na, bigyan mo siya ng 130,000 para habang buhay pa ako, nakikita kong ini-enjoy niya. Pero hindi mo ibibigay lahat. Yan ay sinusulat sa last will and testament na ito ay divide into two. Yung isa at sa isa. Pero ito, is a prodigal father. Pastor, bakit prodigal father? He's a waster. Extravagant waste. Alam mo, na ito ang anak mo, hindi niya iti-treasure yung kayamanan niya, ibibigay mo sa kanya. Have you ever seen that? Kita niyo ba na ang father pala ay may, sa istorya, ay medyo may mali. This is the worst ways ng buong mundo. It's not the ways actually. Pero when God sent His only Son, na hindi siya sigurado na ang mga tao ay magre-respond sa Kanya properly toward His Son, hindi siya sigurado na may mga magbibiling in Jesus Christ. He still sent His Son. I tell you my dear friends, mabuti na lang maraming na-save. Kung walang na-save, it's a big waste. Jesus going to the cross. Buti na lang nag-respond kayo. Kaya magkasama tayo ngayon dito. Amen. Amen. Thank you, Lord. And deserve ng Lord siguro palakpakan siya. Paano pag negative ang reply mo at gusto mo doon sa malaya? Diba? Dito kasi pag pumunta ka dito, kailangan mo ba ng Bible? Hindi ba na lang, once a year? O twice a year sa birthday ko tsaka sa Christmas? Bakit kailangan mo basa ng Bible every day? No? Every day. Every day ko nang nag-FB Like. Bible, sabihin mo, nagko-complain ka, bakit every day? Once a week, every Saturday night. Meron akong natutunan ngayon, yung parang iPad,
touch na yun. Ang sarap palang magbasa ng Bible, hindi ka inaantok. Alam mo bakit? Pag ganyan mo kayo, parang sinusundan ng mata mo. Pagka nakaganyan ka, magkakapi ka pa, para mag-isip ka, no? Pero pagka ito yung eye touch, pag hinihila mo pataas yung Habulin mo. Oo. Sino nakatry na magbasa ng Bible dito through eye touch? Kaka-bless pa lang. Address mo ulit. Matry ka lang mga sa comfort. Balik mo ulit. Ang sarap pala magbalik. Hindi ka na parang naglalaro ka lang. It's nice. Pero listen to this. Ito yung ang God, nagbigay siya ng kanyang akong na anak, and He doesn't know kung mag-respond. Now, He knows, He knows na mag-respond. Pero my point is, hindi lahat nag-respond. Palagay ninyo, ilan ang Pilipino sa buong Israel? Let's say 45,000. Dahil nahuli na yung 25,000. 45,000. No? 45,000 tayo. Alam mo kung ilan ang believer? You will be shocked. 5%. 5%. Yes. 5%. Ilan 5%? 45, 4,500, kalahati 4,500, 2,250. 2,000 lang. Pilipino na nakakilala sa Lord sa Bible na paraan. Hindi Diyos Diyosan. Dahil yung mga Diyos Diyosan, kung gusto, nabubuhutan ng ulo. Napulag. Diba? Nalaglag, yung napanood ng undik, na nalaglag. Napuhutan ng ulo, nakakatakot ulo. Hindi na. No, hindi. Pag kayo ng Christianity na alam mo, ibig sabihin, hindi ka pa born again. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano mo ay sa pamamagitan ng mga bato at simento at kahoy. Ang totoong pagiging born again is when you offer your life. When you offer your life to Jesus Christ as your Lord and your Savior. You sacrifice yourself to say to God, you are my God. Yeah? Ay, hindi yung God mo, ay yung pag natumba ay napupunta ang ulo. Hindi yun. Napipilayan. Hindi yung totoong Diyos. Diyos-Diyosan yun. Ang Diyos ang nagkakarga sa atin, hindi siya ang kinakarga. Listen to this. Huwag kayong open kung kami tumatawa. Pero my point is this. Di ba? Utak mo na lang. Ano ang Diyos? Itong microphone? O yung Diyos na hindi nakikita? Ito, itapon mo ito. Wasak to eh. Mabagsak lang ni Bibs ito. Hindi nagagarap next week. Hindi ito Diyos. Ang tunay na Diyos, invisible God. Hindi siya nakikita. And I would like to share to you, my dear friends, this God is a prodigal Father. Alam niyo kung paano, grabe ang binibigay niyo sa ating oxygen. Every day. Sinusukat ba ng Lord ang binibigay niya oxygen na this day, ang ibibigay kong oxygen ay konti lang para pahingayin ko yung mga nasa Jerusalem at yung mga nasa Manila ay hindi ko pahingayin para masumpuin sila. Palagay ninyo pag hanggang, minimeasure niya yung sunlight, ang paarawin ko lang ay sa Alaska at sa Israel ay padilimin ko. Palagay niyo ang Lord is extravagant o hindi? Extravagant ba ang Lord? Nagtitipid ba ang Lord sa atin? Sino ang mga mabuti dito, mga payatan mga tao? Sino ang mga katulad ko dito, may extra weight? B-I-F-B-I-F. Yeah? Alam mo ang pinagaling niya? Sobrang kain niya. Extravagant ang kain mo. Sobrang kain ng mga unhealthy food. Masarap kasi nagluto si Meredith eh. Sige lang natin sa mga masarap. Tapos naghihingi pa kasi ako ng merienda sa madaling 12 midnight. Oh? Extravagant talaga. Naubos tuloy yung mga chichirya ng mga Doritos. Nakakain pa rin. Kumain na kanina ng Bamba ngayon, Doritos. Alam mo tawag natin, extravagant. Ang Lord, listen to this, my dear friend.
Listen to this. Kano sahod mo sa Pilipinas? Dati? 15,000. 15,000? Let's say 15,000 na sahod mo as a nanny ng kapitbahay mo. 15,000. Magkano ang sahod mo dito? Dito, Magkano ang sahod mo dito? 38,000. Ano sahod mo dito? 38,000. Wow! Alam mo tawag ko dyan sa sahod mo? Extravagant yan. Pag hindi yan extravagant, pag yun na doon ka na magtrabaho. Hello? Di ba pumunta tayo dito? Dahil alam natin, ang salary natin dito ay mataas o mababa? Mas mataas. Extravagant yan, kapatid. Extra yan. Dahil ang regular, umuwi ko na Pilipinas, 10,000 ka lang. Arisin mo yung kartas, 7,000 ka lang. Naintindihan mo yun? We have a prodigal father. At kung minsan hindi natin natapansin na ang God, pinubuksan tayo ng mga blessings. Amen. Ang nakikita natin, mga pangit sa buhay. Diba? Tingnan mo yung katabi mo kung pangit ang maganda. Maganda, gwapo. Amen. Sabihin mo, maganda, pastor. Maganda. We have a prodigal father. Listen to this. Binigyan tayo ng Lord. Listen to this. Ang dami siguro sa buong Pilipinas, siguro merong around, ilan na tayo? 70 million ba? Pastor, 90 plus. Ha? 90 plus. Oh, 90 million na tayo daw sa Pilipinas. Ganun tayo sa 92 last year. 93 na. Oh, dumadami tayo ng dumadami, di ba? Sa 90 million tayo. Now, listen. Malapit. Sabi mo yung katabi mo, sabi mo, Manginig. Now, listen. 90 million ang tao sa Pilipinas. Buong ano na ba yan? Pilipinas. Worldwide na? Pilipinas lang? Meron source ako ng Pilipinas. 90 million. Alam mo kung ilan ang nagugustong makapunta sa Israel? 90. Kalahati. 90 million din. Lahat gusto mo makapunta dito kapatid. Pag may pagkakataon na, libre ang pamasahe sa El Al. Pupunta sila lahat dito. 90 million. Ibabala sa ano? Kanyon. Pupunta sila lahat dito. Tama. Now, ikaw ang pinapunta ng Lord dito. Very extravagant siya sa'yo. Amen. Masyado siyang bumastos para makarating ka dito. Baka sabi mo, hindi pa so, inutang ko yung pagparating ko dito. Ako ang may pera na. Lahat ng nasa atin Biyaya. ay biyaya. Amen. Biyaya. Sa katula. Amen. Biyaya. Yung inutang mo ay biyaya ng Diyos. Yung pambayad mo, biyaya ng Diyos. Amen. Yung kung sasabihin, aking yung gastos basta. Tingnan natin, kung ikay na wala ng kuha, uuwi ka nang di ka nakabayad. Ang lahat ng nasa atin ay pahiram lang ng Diyos. Amen. That's right. Sabi ng Bible, hubad kang dumating sa earth, babalik ka sa langit, hubad din. Diba? Nung pinagalang si Joseph, wala siyang suot na coat. Wala suot na coat. Kahit kaninin sa melody. Wala siyang suot na coat, kapatid. Ano siya, naked siya. At meron pa nga siyang dala-dala yung umbilical cord. Diba? Nakakunik sa mother niya na kailangan ka. Diba? Ang gusto sa this, kahit hindi man doon pinalala, wala siyang jacket, kapatid. Hindi siya pinalala. Lamig-lamig nga eh, sa tubig. Nakita na po kayo ng mga kapatid na mga may gold na pinalala? Gold na whipping, gold na buhok. Meron lang ganon? Wala pa eh, di ba? Si Biag ni Lamang. Now, believe it or not, si Emmanuel nung lumabas, naked lang siya, wala siyang damit. At sabi ng Bible, wala kang dala-dala kung kayo pinanganak. Pag umuwi ka, wala kang dala-dala. Amen. Sa mga Chinese at sa mga Pinoy kung minsan, sa mga Pinoy natutunay. Sa mga Chinese daw, pagka namatay, nilalagyan ng mga ginto. Yung mga Chinese, mga kayamanan, ano?
Inilanakaw ng mga Pilipino doon sa Pilipinas. Kaya mula doon, ayaw na nilang maglagay. Dahil pinapalabas ng mga Pilipino daw yung mga ano tayo, mga Chino na namatay para ano. Ayan na, pag alis ay bubuksan. May mga kakilala na ako na ano eh, ang nilalakaw nila, ang trick nila yung ngipin na yung mga buo. Oo. Kaya yung mga ano, ang ginagawa nila, yung mga gorja yung ano. Hallelujah, patay ka na yung gorja. Alam, meron mo ba na? Now listen to this, God is a prodigal father. God has blessed us with so many blessings. Amen. So bakit hindi ko nararanasan? Alam mo bakit? Mas mali ka nakatingin. Yung mga bagay na ano, nakita ko na ang friendship is one of the best gifts of God. Mga kaibigan mo sa church. I found out that the best gift that God has given to me is my wife. And another two gifts is Emmanuel and Joseph. Pagka hindi mo naging na-appreciate yung mga taong binigay ng Diyos sa iyo, one of these days, pagka nawala sila, doon ka iiyak. Meron kami nasilang sa Tel Aviv ngayon, kanina, na nagkasakit siya, na-operahan siya dahil merong blood clot sa heart niya. At sabi niya ay nagpasok daw ng wire para i-laser yung kanyang heart. At umiiyak siya nung time na sabi niya, ang hirap pa na walang kasama. Dahil all the time, 10 days na confine siya sa ICU, pinapasya lang siya, mga pumapasya. Magpasya, alis. At iyak siya dahil naalala niya yung asawa niya, mga anak niya. Hindi niya sinabi yung condition niya sa hospital dahil ayaw niyang mag-alala. Ayaw niyang mahal niya talaga yung asawa niya. Ayaw niyang mag-alala yung asawa niya. Babae siya. At ayaw niyang mag-alala yung mga anak niya. Ayaw niyang magpakita sa Facebook na siya ay, sabi niya, Pastor, ang itsura ko, Pastor, parang ang daming nakakonect sa akin. Akala ko, fly me to the moon na ako para daw siya. Ang feeling daw niya parang nasa moon na siya, pwede na tayo punta sa moon. Astronaut. Yun ang feeling niya, parang astronaut na. Ang dami daw nakakonect na. And nakita niya na ang best na regalo ng Diyos ay hindi yung sahod na every month. Yung asawa niya at yung mga anak. And listen to this. Ako, hindi ko bibigay yung kaya aalis siya sa akin, lumalis ka mag-isa mo. Ito yung father, sabi niya, he divided his estate among them, between them. And he gave it away. Alam niya na ito yung, very younger Hindi niya pa alam kung anong paggagawin niya. Anong ginawa ng lalaki nito? Not long after that, the younger son got together all he had. Inipon niya lahat yung bigay sa kanya. Siguro pinapalit niya dahil kunwari lupa yun, pinapalit niya into cash para madaling bitbitin. Di ba? Got together all he had, set off for a distant country, and there he squandered. Alam mo yung word na squandered? Ang definition niya nasa taas. Wasting in reckless manner. Yun ang ginawa ng younger son. Ginastos na yung binigay sa kanya yung estate. He squandered his wealth in wild living. Hallelujah. Alam mo sa mga bagay na kinakatawa ko sa Lord, hindi ako masanay na mamuhay ng wild. Nakita na kayo ng wild na pamumuhay. Di ba ang normal ay ang gusto mong sama? Ay hindi maingay, Kaya nung nagsasalita sa Pepsi, sabi ko, bakit patayin mo hindi ko sobra sa tayo ko, puputok yung aking eardrum. Yung sobrang lapit. Ang normal kasi, modulated, di ba? Sakit.
Yun ang normal. Ang normal is, gusto mo yung sound, ano kung nakikinig na ako'y nabibigay? Yung lower ko, yung tama lang. Na naging naka-crowd yung ingay sa labas, tama lang yung napapakinggan kong yung Word of God, yung praise and worship sa ano ko, sa tema ko. Ayaw ko lang. Yun ang normal. At ang gusto mo, pag isang nasa place ka, ayaw lang place na, ano ba dito? Ang dilim, di ba? Gusto mo may ilaw, di ba? Nasundan, di ba? Kasi sabihin, normal ka, normal living. Alam mo ang wild? Ang ingay-ingay, pero parang nag-i-enjoy ka. Wild ka doon. Nakalanas na kayo, ang ingay-ingay na lugar, tapos ang daming sumasaya. Minsan nawala ako, minsan napasukan ko ay yun. Sabi ko, ano to, impyerno? Dahil ano ang tama lang kasi, na kaya ng ear mo is yung gusto mo lang. In fact, sa music, hindi mo nilalakas ng maigi. Parang nilalagay mo lang ng tama lang. Magaling siya pala dito yung music, yung soothing. Kaya galing-galing ng isang channel sa television, sa cable. Dahil yung sa Daystar, yung music, tsaka yung sound, sabi ko, tulog yung anak ko Siyempre, hindi ko nalakasan, pero yung music tapos yung paggalaw ng mga nature, ang ganda-ganda sa kanya, nakakulog yung anak ko. Sabi ko, ang galing ng gumawa nito. Dahil tama yung, normal ka Alam mo yung wild? Ang wild, paiba-ibang ilaw, paindap-indap, pero nag-i-enjoy ka. Diskuhan. Ano nyo? Di ba ang normal? Dito mag-i-enjoy ka. Maganda yung lighting. So na, maganda. Hindi yung minsan brown out. Tapos minsan may ilaw. Tapos paibang may pula. May ano sa... Ano mo yun? Abnormal yun. Pastor, nasasabi mo yun dahil hindi ka na-expose doon. Listen to this. Ang normal ay ito. Hindi maingay. Tahimik. Diba? Ang ilaw, steady. Hindi nag-turn. Try kaya natin. Patry natin. Excuse natin. Tignan natin sa appreciation. Yung mga iba kakapit sa katabi. Ano yan? Ano meron dito? Diba? Ayaw mo. Pag normal ka, listen to this. Pag normal ka, ayaw mo ng dilim. At dilim-liwanag. At itong son na ito, he squandered everything that he has in wild living. Maraming nagsasabi, my dear friends, yung dalawang two lost sons, maraming Bible scholars ang nagsasabi na yung isa daw, yung younger son, ay yung non-Jew, yung Goy. At yung older son, ayan yung Jewish. Diba? Yung mga Jew, yung mga non-Jew, wala silang Torah, kahit ano na lang, pwede na. Naintindihan niyo Yung hindi mo Jew, kahit na pwede, strike anywhere. Diba? Pero yung Jew, meron siyang mga moral standards. Sabi niya, you should keep the Sabbath day to keep it holy. Diba? Sabi niya, you should not kill, you should not murder, you should not commit adultery. Yung dalawa ay parang isang non-Jew at isang Jew. Yung non-Jew ay naglagalag. Labyut. Diba? Naglagalag yung non-Jew. Pero yung Jewish, alam niyo na Jewish? Sabi niya, tignan mo yung anak mo. Anak mo daw, sabi niya, sa tatay niya. Tignan niyo yung anak niyo, nilustay yung inyong mga ari-arihan. At nung bumalik, pinatay niyo yung pinatabang guya. Nakikita yung picture na yung hindi mo Jew, tinanggap ng father, kahit wala siyang morality. Kahit nilustay na yung kayamanan ng father niya. Pero galit yung may Torah, yung may law, dahil tinanggap ng father, itong walang law. Sinama niya sa kanyang pobre na binalik niya at tinuring niyang bilang anak. Sabi ng mga Udyo, bakit ko sila sasama? Hindi naman namin sila kauri.
Sino nakatry na nag-work sa religious family? 1. Sino naka-2? 3. Sino nakatry na yung nilulook down ka ng mga religious na ang tingin sa iyo ay second class, class B? Yan nakaranas na. Tawag sa iyo ay kuya, boy. Ang tingin sa iyo ay lower kaysa sa kanila na Jew. Sino nakaranas na gano'n? Kunti na. Ako nakaranas. Experience it myself na hindi nila sinasabi, pero the way they treat you is you are a goy. You're not like us. Yung mga religious Jew, I think, alam niyo ang ibig sabihin, Mami Lore, you also felt that way. Na ang tingin ng mga religious Jews sa iyo ay class B, second class. I'm happy na konti dito. Sino nakaranas ng gano'n? Meron ba? 1, 2, 3. Okay. 4. May mga gano'n na instances. I'm happy na hindi kayo lahat. Pero I experienced it myself. Na ang tingin nila sa'yo ay hindi ka katulad nila. Katulad nila. At tingin nila sa'yo ay may kapere dahil ikaw ay goy. O goy. In fact, yung word na goy, galit na galit ako. Parang galit na galit ako na kala nyo kayo lang ang nasa covenant ng God. At sabi ko, through Jesus, I'm also in the line of Abraham. Parang pinagtatanggol ko yung sarili ko dahil ang tingin nila sa iyo, hindi nila sinasabi, they're not saying it by words. Pero makaramdaman mo na gano'n ang treatment nila sa iyo. You're lower than you should be. Now, mas maganda pag ang employer mo na Hudyo ay American. Yes, American. Dahil American, galing sila sa Amerika, alam nila kung paano i-treat na mababa. O na-expose sila sa ibang culture. Pero yung mga taga dito, ang tingin nila sa iyo, ay, hindi ka Jew. So, kaya ganyan ka. Hindi ka Jew. Hindi ka kasi Jew. Now, totoo ba yun? Ganun ba mamili ang No. na ito, Pilipino ito, gawin kong mga katulong lang ito sa Israel. Ano ba talaga tayo? Ano ba talaga ang Diyos? Hindi. Hindi. Sa harapan ng Diyos, katulong ka. O manager ka ng bangko, parehas lang tayo, friend. Amen. Amen. O pastor ka, o member ka, parehas lang tayo, friend. Yung pagmamahal ng Diyos sa akin is the same sa pagmamahal niya sa iyo. Amen. Hindi mas mahal ng Diyos ang Hudyo kaysa tayo. Okay. Ito ang tanong. Sino mas mahal ng Diyos? Hudyo o Palestinian? Pareho. Pag sinabi niyo Hudyo, pwede na kayo umuwi. Baka pa. Totoo ba? Now, alam natin, tayo, nakikita natin na nauna silang nagpadala ng kasama racket. Oo. Kaya gumaganti ang Israel. Alam natin yung kwento na yun. Pero palagay niyo sa Diyos ay mas pabor sa kanya ang mga Israeli. Gusto niyang mamatay ang mga Palestinian at mabuhay ang mga Hudyo. Sabi to you, my dear friends, na kung paano ka mahal niya ang mga Hudyo, ganun din ang pagmamahal niya sa Palestinian. Dahil kung hindi niya mamahalin ang mga Palestinian, dapat din niya rin tayo mamahalin. Pero my dear friends, yung pagmamahal ng Diyos, tayo nare-realize natin, alam natin, tinanggap natin yung greatest gift ng Lord, ng Father, na si Jesus Christ. Di ba? Sa buhay natin. Na-realize natin in fullness yung pag-ibig ng Diyos. Now, listen to this. Yung mga Palestinian na hindi nila alam yung mabuting balita, palagay din yung nireject sila ng Diyos. Tahimik sa Presbyterian Church na ito. Listen to this, my dear friends. Hindi. Maniwala kayo sa hindi, yung pagmamahal ng Lord is the same. Pareho pa. Hindi niya mas mahal ang Pilipino kaysa sa Hudyo. Hindi niya mas mahal ang Hudyo kaysa sa Pilipino. Hindi niya mas mahal ang Pilipino kaysa Palestinian. Hindi niya mas mahal ang Palestinian kaysa sa Pilipino. Alam mo, pagmamahal niya, blanket, pare-parehas. Ngayon, hindi lahat tumatanggap ng pag-ibig niya. Pero listen to this. Lahat ng tumanggap sa pag-ibig niya, binigyan niya ng karapatang maging
anak ng Diyos. Amen. Now, listen to this, my dear friends. Huwag niyong isipin na, alam natin na masama yung sa mga kabila. Yung mga Arab na nag-a-attack ay hindi sila mababait. Dahil yung ina-attack nila, ay kasama kaya dito sa Israel ay mga Arab din. Nakakagay ba? Sabi nila, pinaglalaban nila yung lupa para sa mga Arabs. Eh pag pinalipad mo yung kasama, sinong dadapuan? Hindi lang Hudyo. Arab din. Arab din. Sabi ko, pag lumipad dito yung rocket, gusto ko tamaan yung yung Golden Dome doon. Oo nga. Tama. Di ba? Para dalawa, yung isa pa, yung Al-Aqsa Mosque, dalawa. Yung para makita nila na, sige na, yan palang gusto nyo, eto, yun, doon pumunta. Dahil listen to this, kahit na masama sila, pa rin sila ng Diyos. I'm going to quote in one verse. Pag-alam na ng Bible. Pero nga ng Bible, sis. Meron akong verse na twice kong napakinggan today. Kaya, pwede ba pakiupan ninyo ang Bible nyo in Psalms 91. Favorite ni Brother Robert. Psalms 91. Chapter 19. I'm going to close with this. I promise. Verse 5. You will not fear the terror of the night, Nor by the arrow nor the arrow that flies by day. that flies by day. Nakita niyo na sa TV yung mga arrow that flies by day? Yung mga araw dati nila, ganyan na, ano? Ngayon. Yung mga araw ngayon, ay hindi ganyan. Pinapalipad ng mga, ano? Kita niyo yung mga araw nila yun? Ang sabi na, may promise ang Lord sa atin, ano? Hindi lang sa mga Hudyo. Sabi ng God, you will not fear the terror of the night. Di ba, pag kagabi nga, nag-alala yung mga bata. Dahil 4:30, 4:35, imbis na siren ng Shabbat, dito sa Jerusalem, nung napakinggan namin na yun, wang-wang ng Rockets. Ay, yung red alert. alarm. Alarm! Parang may dadating na ano. Ayun, mga bata, nagulat, lumabas sila. Ito yung nangyayari. Sabi ko, si Clue. At hindi pala Clue, meron palang nangyayari. Meron palang lumipad na closer. Now, itong sabi niya, in the night, you will not fear the terror of the night. Kasi niyo ba? Nakita niyo ba? Ang sabi niya, you will not fear nor the arrow that flies by day. Amen. And I have good news with you, my dear friends. Nagpalipad ang mga Palestinian on Wednesday ng mga 300. Alam mo kung ilan pumasok? 150. That means 50% was intercepted by the Iron Dome. You getting what I mean? 50% ay nakuha na ng sila. Nalipad na yung galing ng Gaza na yung Iron Dome, sasalubungin niya sa taas para sa taas sa sabo. 50%, 150 ang na-intercept na. Walang tao yan, lahat na. Automatic yun. Computerized. Now, listen to this. Mabait ang Lord. May mga natatakot ba sa inyo? Para kailangan magpag-pray mamaya. Mag-repent. Kung kayo natatakot, ang advice sa Sister Melody, umuwi na kayo. Pampahawa pa kayo ng takot dito. Now, listen to this. Tayong lahat, hindi natin matakot. Pastor, bakit? Ang Hudyo ang titirahin. Ang Hudyo ang titirahin. Hindi tayo makalaban, di ba? Sino malaban? Siyang kalendram. Kaya nakasabi niya, tama ka, magdadamay tayo. Dahil kalapit natin sila eh. Now, listen to this. Listen. May pangako ang Diyos para sa Israel. Kung meron kang tao na hindi mai-erase sa ibabaw ng mundo, ito
kayong mga Hudyo. Amen. Binalak na ng mga Amalekites na i-erase ang Israelites Oo. sa ibabaw ng mundo. Hindi sila nagtagumpay. Binalak na ni Haman na i-erase ang mga Israelites sa ibabaw ng mundo. Israel Hindi wins sila pa rin. nagtagumpay. Amen. Binalak ni Hitler na i-erase ang mga Israelites Hindi sa nagawa. ibabaw ng mundo. Hindi siya nagtagumpay. Binabalak ni Mahmoud Ahmadinejad na i-erase ang mga Hudyo sa ibabaw ng lupa. Hanggang ngayon, di pa rin siya nagtatagumpay. Amen. Now, listen to this. Kung inangatan ng Lord yung mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus, ikaw pa kaya? Amen. Kaya nga. Ikaw ba naniniwala sa Lord? Amen. Now, yung covenant na yun mas greater kaysa sa lumang tipan. Amen. Alam mo, sa lumang tipan, bago ka mapatawad, kailangan kang may daladalang karnero. Pag wala kang karnero, sorry ka na lang, kapatid. Karnirong mataba. Wala kang forgiveness. Without the shedding of blood, there's no forgiveness. Hindi, sabi ng New Testament, ay pagka meron ka daw kalapati, pwede na rin, basta may blood. Oo, sabi ng New Testament, di ba? Pag mahirap ka talaga, wala kang magdakaw ka lang ng ano ko yun na lang ang offering mo. Ba't ano yaw, Pastor? Magdakaw, yung meron ka lang, meron kang dam. I-alay mo yun sa priest, pwede na yun. Basta may dugo na dumana, ay mapapatawad ka na ng sin mo. Ngayon kapatid, paano tayo napapatawad? Magdadala pa ba tayo ng ayaw? Minsan na ginawa. By the blood of Jesus. Amen.